Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo, Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, Education, Livelihood, Protection of Life, Environment and Property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Huwebes. Edwin Ed Sabarte, Grace Briones, Kapitolyo, Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Ayan, magandang umaga sa inyo, Southern Luzon. At panibagong araw na naman po ng inyong pagbiyahe sa inyong kasama ang inyong mga magigiting na kasangga at kaagapay. Siyempre, hatid po namin ngayong araw ang mga napapanahong balita at impormasyon. Dito lamang sa Thursday edition ng opisyal na programang pangradyo ng inyong pamahalang panlalawigan, ang inyong biyaheng Kapitolyo. At kami po ay inyong natutunghayan live and alive dito po sa aming Facebook live streaming. Kung kayo po ay may oras, kami po inyong samahan sa isang oras namin pagbiyahe. Siyempre, hit nyo rin lang po ang like button at yung share button sa inyong mga screen. At kami po ay naririnig din sa ating mga partner radio station ngayong araw. Siyempre, hello sa ating mga ka-airbigan sapagkat tayo'y sumisahimpapawid ngayon sa 91.9 Airwan FM. At dito po kami nagbabalita sa aming PIO Media Center dito po sa Kapitolyo. Magandang umaga sa iyo, partner. Yes, good morning Kuya Eds at syempre good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga so far? Sabayan din po tayong napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Airwan FM. Siyempre, araw na naman po ng Thursday, February 8, 2024. Kuya Eds, napakabilis ng ang bilis ng araw. Palapit February na ng palapit ng palapit ang Valentine's. Kayo ba ay meron ng katuwang ngayong Valentine's? Sana all, sabi ng iba. Oh, ayan. Kaya nga po, Kuya Eds, dapat ang iba nga daw ay nagpaplano na, may nakikita na ako. Ang iba nga ay nag-advance na daw. Hindi na daw sila sasabay sa karamihan. Bukas naman ay wala ding pasok. So, ayun. Medyo mapapadami din ang mga magde-date bukas. Yes, oo. Ayan, February 8, 2024 po ngayon. At muli po, samahan niyo po kami sa aming paghatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy po na tinututukan dito po sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. At ilan po sa mga dapat abangan lamang mamaya. Napakaganda po ng aming magiging topics, lalong-lalo po dito sa ating mga lingkod bayan, mga kapwa lingkod bayan. Kayo po ba ay nagnanais magtrabaho sa gobyerno o kasalukuyang empleyado ng pamahalaan? Alamin ang ilang mahalagang impormasyon patungkol sa Honor Awards Program at Civil Service Examination. Kasama po ang ating naimbitahan nating bisita ngayong araw mula po sa Civil Service Commission. Ayan, at para naman po sa mga may init at pinag-uusapang balita dito po sa ating bansa, pinakamababang unemployment rate sa halos 2 dekada na itala. Ganon din po ang paggamit ng mga medical cannabis, aprobado na po sa House panel. Ayan, medical cannabis. Dapat malaman kung anong mga medical issues ang kailangang payagan para makagamit niya. Hindi naman pwedeng gamitin yung medical cannabis pag ikay nalulungkot. Ano, Kevin? Di ba? Ayan. So, tutukan nyo lamang po kami sa isang oras naming pagbiyahe ni kasamang Grace para po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkalaman, impormasyon at pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At syempre po,
kasama na rin po ang inyong panawagan kung meron po at inyo lamang pong ipaabot dyan sa aming chat box, dyan po sa aming FB page. At syempre po, ang pagbati natin po ng magandang umaga sa ating Gobernador Hermelando Mandanas na magiging busy ngayong araw na ito sapagkat mamaya lamang ay nakatakdang ipamahagi ang mga MRB vehicles dito sa harap ng Kapitolyo at ang pagbubukas ng medical facility, Batangas Medical Facility, doon naman sa Bawan. Magkasunod na event yan. So, punong-puno tayo ng activities ngayong araw na ito. Ayan. Sa atin pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis, na nakakasama po natin ngayong umaga. Good morning po, Sir Willie Racelis. At syempre po, binabati na rin po namin ng isang magandang umaga ang ating mga kasama mula dito sa Provincial Information Office kung saan pinamumunuan po ito ng ating Chief of Staff at Information Officer, Ma'am Maria Isabel Bihasa. Good morning po, Ma'am, at sa lahat na po ng lingkod bayan na nagsisilbi sa mamamayang Batanggenyo para sa mga Batanggenyo ngayong araw na kasama natin dito sa Kapitolyo. Yon, kung kayo may pagkakataon ay hindi nyo man kami mapakinggan mapanood ay inyong mapakinggan dahil napakaganda ng topic natin ngayong araw at kasama nga natin ang Civil Service Commission. Ayan, pagbati din po ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang panlalawigan. Siyempre po sa pangunguna ni Vice Governor Mark Libiste at sa mga board members po ng ating lalawigan. Ayan, at mamaya nga lamang po ay ibibigay ni kasamang Gia ng mechanics ng pag-good vibes ni Good Vibes. Ayan na, alam niyo naman nung isang linggo ay nagsimula ang kanyang pag-good vibes, hatid ni Good Vibes. So, tutukan lamang po yan para sa mechanics kung paano po kayo makakasali. So, tuloy-tuloy na tayo sa ating pagbiyahe ngayong araw. So, sa ngalan po ng walang kapagod-pagod na mananlalawigan ng Batangas, Governor Hermelando Mandanas. Kami po ang inyong mga lingkod. Ito po si Edwin Sabarte. At sa ngalan po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. At para nga po simulan ang tuloy-tuloy nating pangarangkada ngayong umaga ay siyempre hihingi po tayo ng gabay at patnubay kasama ang ating prayer warrior. Walang iba, ang aking partner ngayong umaga, Miss Grace. Panginoon, inihahandog namin sa iyo ang umagang ito. Gabayan mo po kami sa aming paksa at patuloy mong tanglawan ang aming mga isip. Patuloy po ninyo kaming basbasan sa aming gawaing pagkilos at patubayan sa aming mga hakbang upang magampanan namin ang aming mga tungkulin bilang isang kawani ng gobyerno. Sa aming pagtatrabaho ngayon, tulungan mo po kaming maging tapat na lingkod sa iyo. Amang makapangyarihan, panatilihin mo kaming maging matatag sa gitna ng anumang pagsubok. Punuin mo kami ng pag-asa at kagalakan sa araw-araw, o mahal na Ama. Patuloy naming dalangin na naway patuloy mo kaming bigyan ng lakas na gumawa ng kabutihan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo, mahal na Ama. Ito po ang hinihiling namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak at nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa iyo kasamang Grace. At yan naman talaga, talagang ang ating panalangin ay naakma kung saan man ang ating usapin ngayong araw. At hinihiling nga natin na ating Ama, patnubayan at bigyan niyo po ng katatagan ng isip, katatagan ng kalooban, at syempre magandang health ang lahat ng mga lingkod bayan na nagnanais ng mabuti lamang para sa ating bayan. Amen! Amen! Ayan, at syempre
para naman bumati sa ating mga taga-subaybay at syempre narito na ihatid na ang pinakaabangang pa-good vibes ni Good Vibes. Narito ang ating patroller ngayong umaga, ang ikatatlo na miyembro ng aming pangkat ngayong Webes. Walang iba, Gian Marco, take it away! Yan, maraming salamat po Sir Eds. Good morning po Ma'am Grace at magandang umaga po sa atin pong lahat na nakatutok ngayon sa atin pong biyaheng Kapitolyo mula po dito po sa Batangas Media Center. Yan, binabati po natin ang atin pong mga ka-airbigan na nakatutok ngayon sa ating himpilang 91.9 Air 1 FM. At nandito rin po, kasama po natin ngayong umaga si Ma'am Elizabeth Corpus Tondo, si Kuya Jonathan Macaraig. Yan, nandyan din po ang Tita Nilda de Villa, ang Tita Nitz Lapa. Magandang umaga po sa inyo lahat. At para po sa inaabangan po ng lahat, para po pinapaalala po natin na ongoing pa rin po ang Valentine's Day surprise na ating pong Good Vice Governor Mark Leviste. At para po makasali, ito po ang ating mechanics. I-follow po ninyo ang ating Batangas PIO Facebook page. I-like at i-share ang ating streaming video ngayon at mag-comment lamang po kayo ng ating hashtag na hashtag VGLeviste, hashtag FebIbig with VG Leviste at hashtag love. Kaya po sa mga nakatutok sa atin ngayon, lalo na po sa ating himpilan, buksan nyo na po ang inyong Facebook account at mag-comment na. Maaari po kayong manalo ng mga papremyo, kagaya po ng concert tickets at overnight stay sa isang hotel sa Taguig. Para po sa consolation prize, meron po tayong wine, multi-blender at non-stick cookware set. Ilang paalala lamang po, ang lahat po ay may pagkakataong mag-entry ng kanilang hashtag comments bawat araw. Yan po ay 1 entry per day. Tanging ang mga komento lamang po na may timestamp mula 9:30 AM hanggang 10:30 AM o habang tayo po ay naka-live ang valid na mapapasama sa official roster of raffle entries. At bubunutin po ang masiswerteng panalo ngayong ika-14 ng Pebrero, February 14 po, sa ganap na 9:30 to 10:30 po ng umaga during po sa ating biyaheng Kapitolyo. At ito lamang po, mahalaga po na nakashare po ang ating video. Kasi yung po mga nakaraan, puro po comment lang ang kanilang ginawa. Kailangan po ay nakashare po ang ating video. Kaya muli, i-comment lamang po ang ating hashtag VGLeviste, hashtag FebIbig with VGLeviste, at hashtag love. Sir Eds? Ayan, maraming salamat kasamang Gian. Siyempre, comment, Excited na ako, Kuya Ed. comment, like, and share the love. Share nyo lamang po ang video natin ngayong araw. At siyempre, huwag nyo pong kakalimutan na paalala na bago po ang hashtag, mag-comment mo muna kayo para hindi tayo matag ni Facebook at akalaing isang spam ang pagdagsa ng mga hashtag. Nangyari po sa amin kahapon. Baka po kasi mawala ay hindi po mapasali. So, ayan, binabati ko na po. Siyempre, una na ako ang aking pamilya dyan sa bayan ko, mahal ko, ang bayan ng Nasugbu. Ayan, good morning po sa inyong lahat dyan. Kuya Eds, binabati natin ang ating napakaraming viewers ngayong umaga. At siyempre, may ang dami na nagko-comment at gusto sumali sa ating palaro. Ayan, si partner Elfie is watching from New Zealand. Howdy, mate. Ayan, at gusto mo ba sumali? Kasali. Ayun. Yes, excited. Comment ka lang, partner LP. Ayan. So, sa atin pong pagbabalik, ating alamin kung paano nga ba makakakuha ng eligibility para maging miyembro ng kawanihan ng pamahalaan. Gayun din, ano ba ang mga parangal na ipinagkakaloob sa mga natatanging empleyado ng ating pamahalaan? Makakatuwang po natin ang Civil Service Commission sa talakayang yan at ilang saglit lamang ay kami magbabalik. So wag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang bawat Batanggenyo'y nakahandang tumugon sa mga layunin. Batanggenyong magiting kung sila ay tawagin. Bawat isa'y may kanya-kanyang hangarin at ito ay ang makatulong sa kapwa Pilipino natin.
Sa bawat oras sa tungkulin ng dedikasyon, may taglay na kagitingan itong henerasyon, nakahandang humarap sa hamon ng makabagong panahon. Dakila ka, Batanggenyo. Sa bawat oras, ikaw ang laging unahin. Walang patitin yung lingkod, tapat sa aking tungkulin. Pangakong di mapapagod, lalong pagpuputihin. Magiting tayo, Pilipinong Batanggenyo. Ano nga ga ang pangunahing kinakailangan upang ganap na maging isang lingkod bayan? Sa paglipas ng mga taon, tila bagay pinanday na ng panahon ang estilo, pamamaraan at ang iba't ibang aspeto ng usaping pagsiservisyo. Ngunit isa lamang ang sigurado, at iyon ay ang mapaglingkuran ang ating kapwa Batanggenyo. Ang bawat kawaning Batanggenyo ay tunay na bukod tangi. Anumang hirap at pagod ay hindi alintana upang sabay ay magsilbi. Isang katangi ang taglay ang diwang Batanggenyong ipinagmamalaki. Ang magpamalas ng serbisyo sa mga taong bawang mga buhay na saksi. Matapang tayong mga Batanggenyo, nakahandang humarap sa hamon ng panahon. Higit sa lahat, nagsisikap sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa tungkulin. Dala-dala ang kagustuhang bawat isa'y tunay na mapaglingkuran. Bawat oras, ikaw ang laging unahin. Walang patitin yung lingkod, tapat sa aking tungkulin. Pangakong di mapapagod, lalong pagpuputihin. Pilipinong Batanggenyo. Pilipinong Batanggenyo. Pilipinong Batanggenyo. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa Biyaheng Hindi
ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Ayan, kayo po ay patuloy pong nakatutok dito sa ating biyaheng Kapitolyo. Bagamat Setyembre pa po ang anibersaryo ng Civil Service sa Pilipinas, ay nauna na po naming inimbitahan ang isa sa mga panahing departamento na namamahala sa ating mga lingkod bayan. At ito nga ay ang ating Civil Service Commission. At para po ipakilala ang ating panauhin ngayong araw na ito, kasamang Grace, do the honor. Yes, Kuya Eds, ang atin pong panahon ngayong umaga ay nagmula po sa lalawigan ng Zambales. Siya po ay nagsimulang maglingkod sa pamahalaan noong taong 1985 at sa kasalukuyan nga po ay nasa 38 taon na sa serbisyo. Last November 2018, siya po ay tinalaga bilang director po ng Civil Service Commission Field Office Batangas na matatagpuan po dito po sa loob ng Capitol Compound. Kasama po natin ngayong umaga si Ma'am Lilibet Mahomot, Director 2 po ng Civil Service Commission Field Office Batangas. Good morning, Ma'am. At syempre, bago tayo mauwi sa ating tanungan, ay syempre, pababatiin po muna namin kayo, Ma'am. At nasa inyo po pagkakataon na bumati. Magandang umaga sa inyo, partner Eds, at saka si Ma'am Grace. Ikinararangal ko po na ako ay maimbitahan dito sa inyong istasyon para naman po maibahagi natin ang ilang mga programa na mayroon ang Civil Service Commission. At syempre sabi nga kanina ni Ma'am Grace ay 5 taon na po ako na mahigit dito sa Batangas Field Office ng Civil Service Commission. At ako po ay nagpapasalamat sa ating butihing gobernador na walang iba po si Governor Mandanas at sa lahat po ng namumuno ng ating pamahalaang panlalawigan at sa lahat na rin po ng ating mga mayors at mga vice mayors ng iba't ibang LGUs at city government na bumubuo po ng Batangas Province. So magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga sa iyo, Ma'am. 5 taon na po pala kayo rito sa lalawigan ng Batangas. So kumusta po naman ang pagtigil nyo rito sa Batangas? Kayo po pala ay taga Zambales. Opo sir, ano naman po, mandated naman po sa amin sa Civil Service Commission na ang field director po ay talagang iniikot siya. My first assignment was then Occidental Mindoro, and we have that policy na 3 taon, minimum of 3 years at maximum ng 5 years ang stay namin sa bawat field office. So it means, Ma'am, yung mga ilang na lang ay bababa na uli ang inyong bagong field office assignment. So tuloy-tuloy na po tayo ngayong umaga at para nga po dun sa mga lingkod bayan na nagnanais magkaroon ng CSC eligibility. O, ayan na. Relax. Tumutok na po at darating po tayo dyan. Ma'am, kapag sinabi pong Civil Service Commission, ang una pong pumapasok sa isipan ng mga tao ay ito nga pong examination, eligibility, pero bukod po sa pagbibigay ng mga pagsusulit na ito, ang inyong tanggapan po ay nagkakaloob rin ng mga pagkilala sa mga natatanging empleyado ng pamahalaan. Maaari niyo po ba kaming bahagian patungkol po dito sa Honor Awards Program ng Civil Service Commission? At ano-ano po ba mga kategorya nito at mga awards na para sa ating mga lingkod bayan? At sino po ang maaaring maging nominado? At paano po manonominate? At meron po ba tayong kababayan dito sa Batangas na naparangalan na nito? Okay, maraming salamat sa napakaraming katanungan, Sunod-sunod na po iyan. Okay. So sunod-sunod na yung ating magiging talakayan at sa pagbibigay din natin ng mga civil service eligibilities through the different modes na ginagawa po ng serbisyos. Komisyon ng Serbisyo Sibil. So bago po yun, sir, bigyan ko lang kayo ng konting background about the Civil Service Commission. So tama kayo, pag narinig ang Civil Service Commission, ang nasa isip po ng mga tao ay examination. So dyan po nagkakamali ang karamihan dahil sabi nila ay pupunta ako sa civil service.
Bakit ka pupunta sa civil service? Ako po ay kukuha ng civil service para po ako ay magkaroon ng civil service. Parang iisa lang yung word o 2 words lang yung ginagamit. But when we say Civil Service Commission, this refers to the Central Personnel Agency of the Philippine Government, and it is mandated by law to promulgate policies, standards, and guidelines to effectively administer the civil service. So as the Central Personnel Agency also of the government, nandito po ang komisyon para po i-establish ang career service and adopt measures to promote morale, efficiency, integrity, responsiveness, progressiveness, and courtesy in the civil service. So with that mandate, we in the Civil Service Commission, we have to strengthen the merit and reward system, integrate all human resources interventions, and institutionalize a management that is conducive to public service accountability. So ibig sabihin po, hindi po dapat tumigil ang serbisyo sibil para po paigtingin pa o palawigin pa yung pagkakaroon natin ng merit and fitness sa pag-hire natin ng ating mga empleyado sa government service, at of course, kailangan din natin na palawigin din ang kanilang kaalaman para po makapag-deliver ng mas maganda at mas excellent na serbisyo, kagaya nga po ng sinabi natin kanina, madagdagan yung kanilang kaalaman so that they can deliver more effectively and efficiently in their assigned duties and responsibilities. Okay, so sabi niya po kanina, yung rewards and recognition. Mayroon tayong ibinibigay na awards sa ating mga government officials and employees. At itong programang ito po, maraming salamat dahil ito po yung tamang pagkakataon na ma-promote din namin itong program po na ito. So yung ating Honor Awards program seeks to recognize and reward state officials and employees for their outstanding contributions and achievements in the government service. Marami po tayong mga empleyado sa gobyerno na higit-higit yung napakalawak o napakaganda yung kanilang ibinabahagi ng pagtatrabaho, contributions, para po maging maganda yung imahin ng government service. Kaya lang po, hindi natin nabibigyan ng pansin yung kanilang mga magandang mga ginagawa. Ayun. So itong Hero Awards, pagkakataon na kung sino yung talagang may dedikasyon, standing work performance, ay talagang kahit papaano, yung dedikasyon sa malinis na pagsisilbi, ay ma-recognize dahil karamihan, di ba? Yung karamihan sinasabi, tagal-tagal ko na namang naggobyerno. Lahat naman yata ng aking, binuhos ko ng aking kalahati ng aking buhay. Hindi man lang parang napahalagahan. So, eto ang Civil Service Commission. Sabi nga nila, we got you. Lahat ng inyong pinagsakripisyo at ibinigay sa bayan ay papantayan ng isang pagkilala sa inyong mga serbisyo. So ma'am, ano yung mga pwedeng kategorya? Kumbaga ako, paano ba ako dapat ma-nominate? Ano mga katangian ng isang government employee ang dapat kong taglayin? Ayan, salamat Sir Ed. So ito po yung ating kategorya ng mga awards. Una, yung ating outstanding work performance. At saka yung pagsunod sa ating the highest standards of exemplary conduct of ethical behavior, which is based on yung norms of conduct under Republic Act 6713. Pero nakakatuwa, Sir Eds and Ma'am Grace, ang Kapitolyo po ay kayo'y taon-taon na nagkakandak ng search ng most outstanding. Okay. Siguro naman po ay natutunghayan nyo yan tuwing tayo ay nagsiselebrate ng ating anniversary. Setyembre. Ayan. So sa inyo, sa Kapitolyo ay marami na po tayong nabigyan ng recognition and award. Base po sa search ninyo gamit ang inyong mekanismo na yung ating praise kung tawagin. Okay.
At dito po sa Batangas, kung matatandaan ko po, it was Governor V. then, Vilma Santos. Siya po ay nabigyan ng parangal ng Malacanang through the HAP Awards. Ayan. Parang Presidential Lingkod Bayani. Siguro mga 2005 yan or 2006. Sana ngayong taon ay mayroon tayo uling makuha sa inyong ahensya. Nung huli po ang aking pagkakatanda ay around 2013-2014. Yan. Tapos marami pong naging awardee pa po. No? So isa nga po yung si dating Governor Vilma Santos Recto. At sana nga po ay ngayong 2024 and beyond ay meron pong muli Batanggenyo na makatanggap nitong Presidential Lingkod Bayan Award. Ayan. So, aantayin po namin ang inyong mga nominations para naman po ay maisalang natin sa pagsusuri at pag-i-evaluate ng kanilang qualifications para po sila ay mabigyan ng ganitong mga awards. Bago ko makalimutan, Sir Eds and Ma'am Grace, mayroon pa palang isa na nabigyan dito sa Batangas, pero hindi siya taga-Kapitolyo. Ito naman ay nasa Mabini Water District that time, si former Mayor Amorao. Ayan. So, nabigyan po siya ng award under this category, yung ating presidential award. Okay, so balikan lang po natin yung kategorya. Sabi natin kanina, mayroon tayong outstanding work performance at dito po pumapasok o napailalim yung ating Presidential Lingkod Bayan Award. Ito po ay iginagawad sa mga individual o kaya sa isang grupo, pero mayroon lang pong maximum number of yung group members. So hanggang 5 lang po sila. For exceptional or extraordinary contributions resulting from idea or performance that has nationwide impact. So, Ayun. Ibig sabihin, malawak ang impact niya. Hindi lang pambayan, buong bansa ang kanyang impact sa kanyang ginagawa. Okay, so buong bansa po talaga yung impact nitong ating Presidential Award na to, Lingkod Bayan Award. Ito naman po yung makukuhang insentibo for Presidential Lingkod Bayan Award. Unang-una, mayroon tayong 24K Gold Gilded Presidential Medallion created by the Bangko Sentral ng Pilipinas, and this will be signed by the President of the Philippines. O di ba, sir? Napakaganda. Okay. Pag yan ay natanggap mo, siguro araw-araw tititigan mo ang iyong plaque kasi yan po ang pinakamataas na award. Signed no other by the President of the Republic of the Philippines. At hindi lang po yun. Mayroon din siyang cash award equivalent to 200,000 pesos kung individual po yung nomination natin. Pero kung yan ay group nomination at nanalo po yung kanilang entry, mabibigyan sila ng 500,000 pesos. So, ibig sabihin, pumapatak yan ng tag-100,000. Okay. So, saan natin pupulutin yan, Sir Eds and Ma'am Grace? So, magtrabaho ng husay, makukuha natin yung award na yan. At also, mayroon tayong automatic promotion. Ayun! O, di ba? So, kung hindi man ma-promote po, dahil sa kagandahan ng kanyang accomplishment, extraordinary or exemplary performance, mayroon po siyang automatic promotion to the next higher position. Pero kung wala naman pong bakante na next higher position, bibigyan siya yung next higher salary rate na pwedeng maibigay po pag siya po ay nanalo. And then, mayroon din tayong scholarship grants from our partner educational institutions. At mayroon din silang free executive check-up from partner specialty hospitals. So ayun, they got you covered. So talagang sino ba ang hindi maghahangad na maging isang Lingkod Bayani Awardee? Ayan. Ayan, Sir Eds, ikaw ba ay naghahangad na? At Ma'am Grace? Kung may magno-nominate, hindi, pag-iisipan po natin. Ayan. Pag-iisipan. So, hindi na natin pag-iisipan kung talagang naipapakita natin na tayo ay nagtatrabaho ng husay at higit pa sa inaasahan. Tayo po ay talagang worthy, ay why not? Ayan nga.
Okay, so yung kasunod naman po ay ang Civil Service Commission Pag-asa Award. So ito naman po ay ginagawad sa individual or group comprised of 5 members din for outstanding contributions resulting from idea or performance which directly benefit more than one department of the government. So maaaring itong idea na to o performance na gawa ng Kapitolyo, pero yan ay na-duplicate siya, na-triplicate siya ng other agencies. So na-adapt din ng ibang organisasyon. Sila yung mga pioneer na nagsulong ng mga ganitong programa at kinilala, inadapt ng iba't ibang ahensya. Di nga lang ahensya, baka gayanin pa ng ibang mga lalawigan. Ayan. So, sana mayroong magaya dito sa ating Kapitolyo. Dahil alam ko naman po na kayo ay maraming mga best practices. At alam ko rin, maraming ahensya ang pumupunta sa inyo para mag-benchmark ng inyong mga best practices. Oo nga po, yung mga ibang lalawigan, nagbe-benchmarking. So, ganun din naman ang mga Batanggenyo. Kumbaga nga, kailangan makita mo rin yung practice ng ibang lalawigan para ma-broaden na alin ba yung wala namang masamang gumaya kung ito'y makakatulong. Masama nito ginaya mo para ibang hangarin, no? Pero kung ikaw ay para makatulong ay hindi naman masama, lalo na kung ito ay local government practice. Okay, so ito naman po yung mga insentibo na pwedeng makuha o maibigay sa mga mananalo dito sa ating Pag-asa Award. Kagaya rin ng nabanggit kanina sa presidential, mayroon lang pagkakaiba. Yung plaque o yung citation doon sa ating plaque na ibibigay. Sa presidential kasi signed by the President. And then dito naman po ay signed by the Chairman of the Civil Service Commission. So in terms of cash award, ganun din, parehas siya. Mayroon din siyang scholarship, mayroon din siyang executive check-up from our partner specialty hospitals. Ang naiba lang po ay yung wala siyang automatic promotion. No? Yun lang ang kaibahan doon sa ating Presidential Lingkod Bayan Award. Okay po? At yung pangalawang kategorya, kasi kanina pinag-usapan natin yung kategorya ng ating rewards under the HAP. Yung pangalawa po ay yung adherence to the highest standards for exemplary conduct and ethical behavior. Okay? So ito naman po ay yung pagde-demonstrate niya, yung consistency ng pagpapakita o yung pagiging modelo niya na taglay-taglay niya yung 8 norms of conduct. So base yan po sa ating Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. So kung matatanong niyo po ako, Ma'am Grace at saka Sir Eds, ito yung ating 8 norms of conduct. So, makinig tayo ha. Dapat, ito nga pala yung adherence to the highest standards of exemplary conduct and ethical behavior ng isang public servant. Ma'am, kayo na po ang magbahagi niyan. Ayan. Pero sir, tatanungin ko kayo, alam ba natin? O biglang binato, no? Alam ba natin kung ano yung ating mga 8 norms of conduct? Okay, dapat malaman natin yan. Ayan. Alam ko, alam na alam nyo yan. Dahil pag nagsasearch po ang Kapitolyo, yan po ay isa sa basihan ng pagsasearch natin ng ating outstanding at saka yung ating mga exemplars or the gems of the Capitol provincial government ng Batangas. Okay, so sir, baka naman naaalala mo yung mga 8 norms of conduct na yan. Ayan, ang ilan dito ay siyempre commitment to public interest, number 1. Number 2, yung ating pagiging professionalism. Kahit anuman ang ating may nagdadaanan sa buhay at sa oras ng ating trabaho ay ngiti at serbisyo ang ating ihahatid sa ating mga kababayan. Siyempre, yung number 3 dyan, justness and sincerity, political neutrality, at siyempre, responsiveness to the public, nationalism and patriotism. Number 1 din yan, commitment sa demokrasya o commitment to democracy, at siyempre, simple living. Ayan, hangang-hanga naman ako sa iyo, Sir Eds. Kabisado mo at alam na alam mo kung ano yung ating 8 norms of conduct. Natatandaan ko lang dyan yung nationalism and patriotism tapos yung simple living.
Ayan, dahil kasi, ma'am, alam na natin na nakalagay sa Civil Service Code na yung mga empleyado is magpakita ng due prudence o hindi masyadong magpakita o hindi dapat ipakita sa publiko na sila ay may marangyang pamumuhay. Dahil, diga, tayo maging halimbawa, serbisyo lamang na pagpakumbaba na makatulong ang ating ihahandog sa ating mga kababayan. Ayan. Kaya nga po tayo ay tinawag sa public service. Ano po, lahat po naman siguro na naglilingkod sa pamahalaan ay nandun yung kanilang behavior na yan. Yung pagiging humble at pagiging simple sa kanilang nakalagay pamumuhay. doon, public servant. Ibig sabihin, pag public servant, ay ang publiko ang ating boss. Ay, kung anong hilingin ni Ma'am Grace, ma'am, ibibigay ko yan. Hindi po dapat the other way around. So, Sir Ed, pwede bang mag-comment doon sa sinabi mo? Opo, ma'am. Na kung ano ang hihingiin ng ating mga client, either it be internal or external, ay ibibigay natin. So, mayroon din tayong mga batas na dapat din isaalang-alang, kagaya nung ating Data Privacy Act. So, hindi lahat ng mga bagay ay pwede nating ibigay. Yan. At syempre din siguro ay kailangan alam din, maging transparent tayo sa ating mga tanggapan kung ano yung dapat nating ipamahagi sa ating mga clients na nanghihingi ng mga dokumento at syempre naaayon lang sa batas. So kung yan po ay mga gagamitin sa pang-araw-araw, business permits, madali pong mahingi yan. Pero may mga ilan pong mga mahalagang at mga sensitibong mga dokumento na hindi basta-basta maipamimigay. Ano po. So, kailangan po ay, sabi nga ni ma'am, ipakita ang kung bakit kailangan at saan gagamitin. Ano po. Ayan. Ma'am, sino po yung mga qualified para dito? Ayan. Sir, siguro balikan ko lang muna kasi kanina sinabi ko yung mga incentives doon sa 2 awards natin. Ito naman ay yung awards, yung incentives naman na pwedeng makuha o maibigay sa ating mga Dangal ng Bayan awardees. So mayroon din silang 24K na gold-gilded presidential medallion crafted by the Bangko Sentral ng Pilipinas, trophy designed by national artists for sculpture, cash reward of 200,000 pesos, automatic promotion to the next higher position. Ayun, no? Ayan. So, ayun na naman. O biro nyo yan. Automatic promotion. Mayroon din siyang scholarship from our partner educational institutions at yung ating executive check-up from partner specialty hospitals. So, kung titignan po natin ang pagkakaiba, yung dalawa ay mayroong automatic promotion. Yung isa, which is the Pag-asa, yun po, yung walang automatic promotion. Pero maganda na rin na kahit walang automatic promotion, yung tayo ay ma-recognize, yung tayo ay makilala, na tayo ay, na maganda ang ating performance. Nakaka-inspire yun, ma'am. Yes. Pagka para, salamat, na-recognize din yung Kahit aking naman siguro serbisyo, sino, sakripisyo. Malaking karangalan po yan doon sa individual employee or official, ganun na rin sa kanilang mga department heads, at lalong-lalo na siguro yung head ng isang agency. Siyempre, lalong-lalo na kung itong pagkilalang ito ay manggagaling mismo sa Civil Service Commission. Ayan. So, ma'am, siyempre, sino ba yung mga dapat makasali dito? Siyempre, siguro po ay miyembro ng kawanihan ng gobyerno. Ma'am, kayo po magpaliwanag. Siyempre, sir. Since yan ay pagkilala sa magandang kontribusyon ng ating mga state officials and employees. So, ang qualified po dito ay lahat po ng appointed officials and employees holding permanent, temporary, coterminous, contractual, and casual status of employment in the government, whether is stationed here in the Philippines or abroad. So lahat po, qualified po, no? Nabanggit ko na po yung different status ng kanilang appointment, and then pwede rin na sumali o pwede rin i-nominate yung ating mga elective officials. Ayan, so dalawa po yan yung mga career officials, yan po yung mga nakakapasok sa bureau o sa kawanihan sa pamamagitan ng hiring process na inilatag din ng CSE at ng
kanya-kanyang mga HR, no? So, siyempre, ito yung pag-professional, may eligibility, then sub-prop, yung casual. So, sinabi na ni ma'am, kahit kayo casual, kahit kayo coterminus, ay kasali kayo rito. At yung pong elective. Yung pong elective, yan po yung mga inihahalal natin. Yan po ay si Presidente, si Vice President, si Senador, si Congresswoman, Congressman, si Mayor, Vice Mayor, si Board Member, si Governor, Vice Governor, and so forth and so on. Kasali po yan. Ayun po, ma'am. Baka nakakalimutan po natin, Sir Eds and Ma'am Grace, yung ating mga elective and appointive barangay officials. Kasama rin po sila. Hanggang, basta po, inilagay ang pangalan sa balota. Ang di lang ho natin isasabi, yung class president. Ayan. Class president. Ayun, joke lamang po. Presidente ng mga senior citizens. Okay. So, maliban po doon sa nabanggit ko nga kanina na mga qualified, mayroon din tayong ibinibigay na award doon sa mga namamatay sa gitna o habang sila ay nasa serbisyo. Ano po? Just like in Batangas, kung alala ko po, in one of the elections conducted, that was a presidential election, somewhere in Ibaan ba or Bawan ito, na kung saan ay talagang pilit na hablutin o kunin yung ballot box, at sinunog pa nga yung paaralan yata at nandoon yung ating teacher. No? Nandoon yung ating teacher, yakap-yakap pa nga yung ballot box. So in that case, ito yung tinatawag natin na posthumous award. Kaya lang, pag may nangyari pong ganyan ay dapat masabi sa amin sa Civil Service Commission within 12 months from the time of death of the government employee or official. Yun, so sila po yung mga nagbuwis ng buhay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ayan, so, ayan, napakadami ng kailangang ma-achieve o ma-nominate. Para ka ma-nominate, kailangan may katangi-tangi kang talagang cream of the crop, best of the best, brightest of the brightest ang So, ayan. So, kung tayo ay nagnanais, di kailangan natin doblehin, triplehin ang pagsisilbi. At hindi na lamang, kumbaga, hindi na lamang ito para sa sarili, kundi para sa bayan na. Ibang usapan na yan pag sinabing para sa bayan na to, wala na itong atrasan. Baka may iba ka pang katanungan na kasamang Grace. Yes, opo. Ma'am, doon po sa mga required nominees at mga documents, ay saan po pwedeng ipadala? Ipapadala po sa amin dito sa Field Office Batangas. At ang lahat po naman ng aming mga field offices ay tumatanggap po ng nominations dito po sa under nitong ating Honor Awards program. So specifically dito po sa Batangas, syempre, nandito lang naman po ang aming opisina sa loob ng Kapitolyo, at kung hindi naman po makakapunta sa Kapitolyo ay saan po natin pwedeng ipadala? Sa aming regional office, which is situated in Panay Avenue, 139 Panay Avenue, Quezon City. Pero dito na lang po sa amin muna, sana, maisubmit para po ma-review namin yung mga kaukulang dokumento na kailangang ilakip doon sa nomination. Ayan. So ito, napakahalaga po nito. Maliban po dito sa ating career service examination at yung professional at yung sub-professional level, ano po ba yung mga examination na pinangangasiwaan ng inyong tanggapan? At siguro po ay maaari nyo na rin ibahagi kung kailan at paano ang aplikasyon at paano pa, para saan ang mga examinasyong ito. Kasi ako, tawag dito, CSC professional. So, kung gusto kong mag-level up, ano po ba yung mga exam na kailangan kong i-hurdle para ma-take ko yung aking civil service career to the next level. Ayan. Okay, thank you Sir Eds. Ulit, nyo, bago kayo naging director, marami kayong exam na pinagkunan. Opo, maraming exam na pinagkunan at mayroon din mga
tao na nagiging eligible na hindi naman po sila Ayan, kumukuha ng examination. Okay. So may mga iba't ibang paraan din para maka-acquire po ng civil service eligibility. Pero Sir Ed, bago ko po talakayin itong ating civil service examinations and eligibilities, siguro po ay para po sa ating mga kababayan, sa lahat po ng lingkod bayan po, na may gustong i-nominate doon sa ating Honor Awards program. Ang deadline po ng submission ng nomination ay March 31, 2024. So may pagkakataon pa po, Sir Eds, mahaba pa yung time. Baka gusto nyong i-nominate si kasamang Grace. Ayan, may panahon pa. Ayan. At si Ma'am Grace naman, ino-nominate ka, Sir Eds. So diba? Ayusin na natin ang mga requirement natin. Para po makita natin kung ano yung mga dapat nating isubmit, bumisita lang po kayo sa aming website. Nandun po sa csc.gov.ph. Okay. Nandun po yung mga forms at nandun po yung mga requirements na kailangan nating i-attach. Okay. Ayan. Balik tayo sa exam at talagang ito'y napakarami ko ng kapag kinukumusta ko, kumusta na? Okay, sir, ano pa rin casual pa din. Sige, bakit? Hindi ako makapasa sa exam Pailan mo na. yun. So, narito si ma'am para bigyan kayo ng tips at kailan ba mag-e-exam at ano ba yung mga, baka ma'am may mga ibibigay kayong tips ng paghahanda. Ayan. Yung tips po, madali. Madali lang. At usually, ito po yung binibigay kong tips sa mga kumukuha ng examination. Siyempre, hindi po sila magre-review a night before the conduct of the examination. So, mahabang paghahanda din po yan. Tuloy-tuloy na paghahanda kung talagang gusto natin na tayo ay makapasa doon sa ating civil service examinations. Ibig sabihin, exam ko bukas, ngayon lang ako magre-review. Dapat, patuloy na proseso. Kasi alam ko, yung mga sa bar exams, tamang Brian, no? Ang review ng mga 6 months. 6 months. Pag gusto pa ng extended, talagang almost a year. Ayun, dahil gusto nila, one take, pasa agad. So sa civil service, ganun din. Kailangan paghandaan talaga. Yes, hindi lang po yung 1 linggo o 1 araw at saka sila magre-review for the civil service examinations. At isa po sigurong, ang palagi kong sinasabi rin ay piliin yung tamang sagot. Piliin yung tamang sagot. Huwag yung basta... Oo, yung manghuhula ka na lang, kung ano yung lapis. Sagot. Okay. And then, of course, samahan na rin natin ng prayers. Na tayo ay i-guide ni Lord para tayo ay nandun yung tamang pag-iisip natin sa pagsagot natin sa mga katanungan na ibinibigay po sa examination. Tamang mindset na pag kumuha ako ng exam, ipapasa ko ito. Di ba? Akin to. Ang iba kasi, kukuha na ng exam, bahala na mindset. So, hindi naman talaga tayo makakapasa noon. Swerte na nga ho tayo pag nakahula tayo ng 10 tamang sagot, ilang item mo yun, ma'am, di ba? Ilang items nga ba? Hindi ko rin alam kung ano ilang items. Almost 175 noon, 185, almost 200 kasama yung part 1. Ewan ko lang yung form ng exam ngayon, siguro iba na. This year, ma'am, kailan po yung schedule? Yan yung this year, yung schedule natin ng examinations. Okay? So, 3 po yung ikakandak na examination dito po sa Batangas Province. At lahat po ng centers natin ay dito gagawin sa Batangas City. Usually, ang ginagamit namin na eskwelahan ay yung ating Batangas City Integrated High School, yung ating Batangas State University, both the main campus, at saka yung ating Alangilan Campus. And then we have the Alangilan Senior High at tsaka, 4 pala yung aming eskwelahan na ginagamit pag kami po ay nagkakandak ng examination. So the upcoming examination that would be yung CSE PPT, paper and pen test, professional at tsaka sub-professional. So sa March 3 na po yan. Ang registered applicants po natin is more than 5,500. Much we would like to increase the number of examinees. Hindi po namin kayang dagdagan kasi po yung pwedeng eskwelahan na magamit po dito sa Batangas City ay ito lang. Kaya nalilimit namin yung number ng examinees. Ayun, dati kasi ma'am, kung saang munisipyo ka,
Doon ka makukuha ng exam. Ngayon po dito na mismo Batangas City. Dito lahat. In the past, mayroon din nagre-request na mga LGUs, agencies na gawing center yung kanilang munisipyo. Pero mayroon din mga conditions na kailangan ma-meet din natin yung ganitong number of examinees. Kailangan yung eskwelahan din ay compliance siya sa standard ng pagbibigay ng examination. At yun ay i-request po yan sa amin sa Civil Service Commission at aaprubahan po ng aming central office. Ngayon, dahil pag minsan nakikita ko, madaling araw pa lang may mga nakapila na dahil nag-a-apply nga nitong mga exam. At hindi ko alam, siyempre, ito kasama yung sa mga opisyal ng fire, sa police. Ayan, kasama din pala. Ayun, nakalagay na. Ayan. Pero gusto ko lang pong i-remind po yung ating mga examinees for March 3, 2024. Na sana po ang mga examinees, agahan po natin ang pagpunta sa mga eskwelahan kung saan po kayo naka-assign. Kasi po magsasara ang mga gates at exactly 7:45. Pag nagsara na po ang gate ay hindi na po sila papapasukin. And then they have to bring a valid ID. As much as possible po, yung present po na ID nung sila po ay nag-file ng kanilang application for examination. So siguro this time wala na po magiging rason dahil ito naman po ay naririnig ng ating mga aplikante siguro at ang kanilang mga kamag-anak na ito yung kailangan. It is a must that they have to bring during the conduct of the examination. Okay. So, ito nga, Sir Eds, nabanggit mo kanina. Ko, dahil nakita ko ito, ma'am, sabi, para saan yung pilang yan? Ang dami. Ay, ito pala yung fire officer exam. Ha? Ayan. Kasama rin po pala yon. Hindi lamang yung mga dito sa birokrasya, kasama din pala ito sa ating kasama. Kayo rin po pala ang nagkakandak ng exam para sa kanila. Tama ka dyan, Sir Eds. Kami rin po ang nagkakandak niyan. No? Yung ating special exam for fire officers, and then we have for the penology officers, yung ating basic competency for local treasury. No? Yung mga papasa niyan po ay, syempre, ang pupuntahan nilang linya, career line nila would be sa fire, yung iba naman ay sa penology, at yung iba naman ay doon sa nagiging treasurer, sa mga LGUs at saka sa mga provincial government. Ayan. So, talagang... Kailan po naman ang exam nito? Ang date Ayan. ng exam? Ang exam po nito ay sa June 2, 2024. At ang ating testing center ay dito rin sa Batangas. At ang deadline po ng ating, hindi naman siya deadline, yung filing period po natin ay mag-uumpisa po ng March 4 hanggang April 3, 2024. So tama ka dyan, Sir Eds. Nakikita nyo naman siguro in the past, na talagang ang haba-haba ng pila sa harap ng aming opisina. So kami rin po, naramdaman namin yung hindi maganda na naging resulta. Pag sila po ay ang dami-dami na pumipila, hindi rin kaya ng aming existing staff na magpa-process ng kanilang mga applications. Po. Kita ko rin nga po na kayo ay isang maliit na tanggapan pero napakalawak ng ginagampanan at syempre competent po ang CSC staff rito. Kaso pag minsan po overwhelmed kasi po buong region po yata yun nung panahong yun eh. Tama ka dyan, Sir Eds. Buong region po itong ating exam na to, itong ating fire officer, penology at saka yung ating BCLT. Ayan. So ito ay para sa mga treasurer's exam nga po. So ito po ay isang beses lang sa isang taon. Dito lang sa Batangas gagawin ngayong taon na to. But all our field offices will be accepting applications. Ayan. So kung ikaw po ay nasa Marinduque, you can file your application po sa Marinduque. Kung ikaw naman ay nasa Occidental, magpa-file ka sa Occidental, pero pagdating po ng examination day, pupunta po sila dito sa Batangas City para kunin po yung nasabing mga examinations. So,
Para po maiwasan yung nabanggit niyo po kanina na talagang mahirap kasi ang dami-dami po yung magfa-file ng examination, no? Magfa-file ng kanilang applications. So kami po ay nag-adapt ng sistema para po ma-distribute natin yung number of applicants sa filing period. So, kuminsan 500 ang inaalat namin per day. Sa susunod na araw, ganun din, 500, 200, 300, yung sa slots na nilalabas namin online. So yung mga nakaregister on that particular day, sila lang yung pupunta sa araw na yon at para rin hindi sila matagalan po sa pila. Kasi kung ikaw ay number 700, aba, alas 5 na po yun, Sir Eds, na matatapos. Oo. Pero kami naman po ay willing din naman na mag-stay kahit siguro mag 24 hours kami dyan sa opisina kung mayroon pang nag-a-apply. Pero we don't want to happen that again. Oo. Para naman lahat ay hindi mahirap para sa lahat. Lalong-lalo na yung sa ating mga aplikante na ang aga-aga po, kung minsan nga natutulog na sa harap ng opisina. Yung iba kasi po nag-walk-in. So, eto mama, may nabasa kami o nabanggit yung examination, yung Grant of Career Service Eligibility Preference Rating. Ito po yung sinasabing pag daw kayo ay naka 20 years na, ay may plus 10 po kayo. Pakiliwanag po kung ano po ba yung proceedings o ano yung procedure sa paggamit ng ganyang tawag dito, special eligibility na ina-allow po ng CSC. Okay. So ito yung bagong-bago at mainit-init pa na gustong ibigay na pribilehyo sa ating mga matatagal ng empleyado sa government service. Para naman po ma-recognize din yung kanilang mga services for that a long time. So mayroon na nga umaabot na ng 20 years, umaabot na ng 15 years, 30 years. Ayan, kagaya nga sa amin, sa field office, mayroon na ring umaabot ng ganong katagal po. Umaabot na sila, lagpas sa 10 taon. Okay. So ito po ay karagdagang points na ibibigay natin sa kanilang failed rating. Kaya lang, dito po sa failed rating na to, ay dapat nasa range ng 70% hanggang 79.99%. Yun. Okay. So, kailangan ang score 70% hanggang sa 79.99%. At hindi naman po yung 10 points talaga ang ibibigay. Depende yan sa kakulangan ng inyong marka. Oo. So, pag ikaw ay nagmarka ng 75%, ang idadagdag na lang sa'yo ay 5%. Oh, ayun. Ayan. So, pag inad mo, 75 plus 5, magiging 80 siya, passing. Passing na siya with that preference rating under nitong ating bagong policy. So, kailangan achieve pa rin natin at yung minimum 70. Hindi pwede 69.99. Walang round up sa CSC. Eksakto talaga. Saktong-sakto Okay. talaga. Oo. So, Director, kailan po paano yung pwedeng po? gamitin? Oo. Yes, Ilang ma'am. beses yung ba do'y only Pwede tulad po gamitin. ng exam? Okay, so ito ay gagamitin lang po, one time lang po na pwedeng i-avail itong civil service rating preference. Ano po, pag ikaw ay may failing grade na 70 to 79.99. Ibig sabihin, one time lang siya i-avail. Kunwari po, nag-exam siya ngayong March 3, 2024, ang naging score niya ay 75 at siya po ay naka 10 years na or more sa service, ay pwede niyang i-avail yung preference rating. Mag-file siya dapat ng application at yan po ay ipaprocess namin. Attach yung mga documents na hinihingi po under this policy. So unang-una, kailangan namin yung printed report of rating niya. At yan naman po ay pinopost namin or ina-upload sa Oxsearch, kaya pwede nilang kunin yung kanilang report of result ng kanilang examination. So kung sabi ko nga March 3, failed siya, nag-apply, nag-avail, at next time gusto niya uli na kumuha dahil professional naman ang kanyang kukunin.
Career Service Professional Exam. Ngayong March, sub-prop siya, inavail niya si preference. Pagdating ng susunod na exam, professional ang exam niya, nag-fail siya ulit pero nandun pa rin sa range ng qualified rating dun sa exam. Hindi na po siya pwedeng mag-avail nitong so, ating... One time lang. One time lang talaga So at least, siya. naging sub-prop siya. Ayun, no. Di galingan na lang niya pag nag-professional. Ayan, ako ma'am, ang dami ko po pong dapat itanong kaso nakalagay po sa aming pwede raw sumisignal po ba? na si Direk. Pwede pa raw Oo. po ba mag-part 2? Ayun. Ayun, hindi na nga po eh. Kasi kapag ginamit nyo sa sub-prop at kayo ay kulang, ginamit nyo, nakapasa kayo, tapos kumuha kayo ng pro, hindi kayo nakapasa 75 o 78, hindi na pwede eh. Kahit pa sabihin nyo, pa 5 points naman yung nagamit ko nung una eh. May 5 points pa ako, hindi na pwede yun. Ayan, correct ka dyan, Sir Eds. So, galingan nyo yung sub-prop para magamit nyo yun sa professional. Ano? So bago tayo mag-end, Sir Eds, gusto ko lang ipahabol kasi ito rin po ay mahalaga. Ito yung mga pwedeng mag-avail nitong ating, yung ating tinatawag na preference rating. Ayan. So, take note po mga kasama. Ang pwede pong mag-avail po nito, tinatawag naming JOCOS C6. So sino po itong mga ito? Yung ating mga job order employees. Ayan, job orders po. So pwede rin po silang mag-apply po nitong ating preference rating. And then we have the COS, ito yung ating contract of service. For the C6, we have the casual employees, contractual employees, coterminous, employees under Category 2 position holders, Category 4 position holders, and career service employees with first level eligibility. So, ibig sabihin po, kung ikaw ay nasa first level position, clerical positions ang hawak mo ngayon, sub-professional ka, pero kung gusto mong ma-promote, dapat professional, iyong eligibility. So itong mga nandun sa panghuli po, the career service employees with first level eligibility, dapat kumuha sila ng professional examination at ang rating nila ay nandun sa range ng 70 to 79.99 para mabigyan naman sila ng professional eligibility and that would now qualify them for the second level positions. So ma'am, kung ako kukuha, meron na akong professional. Kung pwede kong gamitin pag nagseso exam. Mayroon din requirements ang ating Career Executive Board. Dapat pumasa tayo doon sa CESO examination. So wala naman pong, hindi naman po kailangan na pumasa ka ng, pero syempre pag ikaw ay nasa department head, supervisor, dapat professional ang iyong eligibility. Ma'am, may bayad daw po ba pag nag-file po ng sinasabing reference po ng ating eligibility? Ayan, napakagandang tanong, ma'am. Medyo nakaligtaan natin. Opo, may bayad din po, kagaya ng ibang mga eligibilities na ginagrant po ng komisyon. Mayroon tayong processing fee at mayroon tayong evaluation fee. 200 po yung ating processing fee and then the evaluation would be 300, a total of 500 pesos. Ayan. Para saan ba yung 500? Aba, ay papasa kayo, di ba? Kaya mag-apply nyo, sayang. Sayang talaga siya. Pag wag na tayong manghinayang doon sa ibabayad natin. Ibabalik naman nun chance yung makapaglingkod sa bayan at maging kapamilya namin dito sa pagsiservisyo sa pamahalaan. Nako, overtime na ako kami ng 7 minuto. Ma'am, Ma'am Ems at sa mga kaerbigan natin dyan, pasensya pa, talagang medyo napahaba ang aming programa at napakadaming magagandang punto itong ating Civil Service Commission. So, maraming salamat, ma'am. Maraming salamat, ma'am, sa inyong tawag dito, panahon na kami ay inyong paunlakan dito sa Biyaheng Kapitolyo at kami po ay nagpapasalamat ng lubos. Thank you so much, ma'am. Isang karangalan po na ako ay maging bahagi ng inyong palatuntunan. Ang inyong pong pagbati, ma'am, sa bilang panghuli po. So sa lahat po ng ating mga nakikinig, magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po yung ating mga lingkod bayan
na nasa lahat ng sangay ng ating pamahalaan. Sana po ay pag-ibayuhin pa natin ang ating paglilingkod sa bayan, ibigay natin yung napakaganda, the best service that we can provide to our clientele. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, Thank you so so much sinasabi lang po ni ma'am na kung ano man po ang pinakikita natin sa ating kapwa, yun po ang sumisimbolo sa tawag dito, katangian ng paninilbihan ng ating gobyerno. So, wala na po kaming oras. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuan baka Diyos, baka kalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. At yan, at sa tulong po ng Panginoon, sama-sama pagkilos, tayo po ibabangon sa anumang hamon at patuloy po nating ipakikita ang ating likas na katangiang mga Batanggenyo magiting. Muli ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones. Kasama po natin ang ating patroller na si Gian Marco Escamillas. At syempre po, ang malaking pasasalamat namin sa aming naging bisita ngayong araw, si Ma'am Lilibet na Mahomot ng Director 2 ng Civil Service Commission. At marami pong salamat sa muling pagantabay sa inyong mga kagapay. Muli ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo!